Sa Oman, ang naloko ng kapwa Pinay na nakakuha ng mahigit 2,000 riyal o halos 230,000 pesos. Modus ng suspect ang manggamot at saka pinag-alay sila ng pera para gumaling. May balik kami rin si Rowan Soldevin. Nagsisisi ang tatlong Pinay matapos silang maloko ng kapwa Pinay na nagsabing may makuha siyang ginto at paghati-hatian daw nila ito. Hindi sukat akalain nila hindi tunay na pangalan. Naliloko rin sila Shirley Cruz dahil sa kanyang edad. Mahigit 26 na taon ang nagtatrabaho bilang kasambahay si Luz. Kwento ni Luz, unang lumapit sa kanya si Shirley Cruz noong Abril at sinabing marunong siya manggamot. Ang sabi niya, mag-alay daw po ako para mapag-gamutin niya ako dahil yun po ang isa nila manggagamot. Para mag-alay po daw ako ng pera. Tapos, yun po, nung unang kumuha po siya, nabinigyan ko po siya 35 riyal. Hanggang sa nadagdagan na po yun, ang nagiging alay ko po sa kanya, 200 riyal na. Naniwala daw siya kay Shirley dahil may pagbabago siyang naramdaman sa kanyang katawan. Kaya naman nakumbinsi si Luz nang sabihin ni Shirley na kailangan niya ng pera dahil may nakita siyang ginto rito sa Oman. Nandyan po sa bundok daw sa Wataya o sa may malisip daw. Yun ang sabi niya. Binabandayan po daw niya yung gabi-gabi at makikita ang makukuha daw niya yun. Bibigyan daw si Luz ng kaparte sakaling makuha niya ang ginto. Dahil sa gusto ang makakuha ng ginto, naging sunod-sunod si Luz sa mga hinihiling ni Shirley. Talagang nag-hypnotize niya ako dahil lahat ng gusto niya sinusunod ko. Kahit na wala akong pera, talagang nagkahanap ako ng maibigay ko sa kanya. Ang naitagana ko po lahat sa kanya, 500 riyal po. Tulad ni Luz, ganito rin ang naging kwento na Josie Gonzaga at Julieta Almeida. Sinabihan din naman sila na bibigyan sila ng ginto ni Shirley sakaling makuha niya ito. Uwi ba siya sa Pinas, nagpupunod isang ginto sa bahay nila, tapos sabi niya, para daw makabalik daw sa 3 days. Hindi siya makauwi, kaya pinagabay siya namin ng province, kaya pinirmahan ko. Pagkatapos namin siya pinagkatiwalaan, hindi ko alam na gagawin niya sa akin ko. Binigyan ko siya ng pera dahil may pangako siya tungkol sa mga ginto. Naging sunod-sunuran din ang dalawa sa mga hinihingi ni Shirley. Ayon pa sa kanila, marami pang mga inutangan si Shirley Cruz at umabot ng mahigit 2,000 riyal o halos 230,000 pesos ang nakuha sa kanila. Bukod dito, hindi daw si Shirley Cruz ang tunay na pangalan ng babaeng nandoko sa kanila. Shirley Cruz? Ano ko may pangalan Soriano. Kaya naman lumapit sila sa balitang Middle East para balaan ang iba pang mga kababayan at matigil ang pangluloko ni Shirley Cruz o Ibon Soriano. Sa pangluko po niya sana, sir, kahit ibalik po niya sa amin lahat ang kinuha niyang pera, pag may yung sobra, yung pera lang na talagang may padala namin sa kanya. At kung pwede lang, kung talagang hindi na siyang pamarisa na, huwag na siyang pamarisa ng iba. Ano lang namin na sana, mawala na siyang maloko na kagaya sa amin. Kung ano man yung mga pangako mo, kung totoo, ibalik mo sa amin ang pera na kinuha mo para naman kami makabayad sa mga utang namin na binigay namin sa inyo. Tinatawagan ng balitang Middle East si Shirley Cruz upang hingin ang kanyang panig pero hindi nito sinasagot ang aming mga tawag. Nagbabalik sa Middle East, Rowan Soldevin.